Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala talaga tayo ng Diyos. Dahil unang-una, narito tayo, malakas tayo, sama-samang makikinig ng salita ng ating Diyos. Pero bago po ako mag-umpisa na naman ng aking sharing ngayong umagang ito, tayo po muna ay lalapit sa Diyos para gabayan niya tayo, para samahan niya tayo sa pag-aaral na ito. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal. Muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, O Diyos. Salamat dahil binigyan mo na naman po kami ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyo pong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan, Lord. Buksan yung aming mga puso at isipan para lubusan namin itong maintindihan, O Diyos. I pray din na lahat na naman na aming mapapag-aralan ngayong umaga, hindi lang basta mapakinggan, hindi lang basta mabasa, kundi maisabuhay ng bawat isa, lalo-lalo na po ako. Lord, muli mo po akong turuan, samahan, gabayan po, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataong ito at kiniklaim namin na muli itong tagumpay dahil kasama ka namin sa pag-aaral na ito. Salamat po. Ama, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen po. Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, nanyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share nyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo ngayon ay siguradong alam nyo na. Alam nyo to, sigurado ko na ito po ay naisa sa buhay nyo na patungkol to sa isang utos, isa sa pinakamahalagang utos ng ating Diyos. Pero bago po ako mag-umpisa, pagdarating po ba yung time na pahinga sa pagtatrabaho, syempre oras na ng pahinga, ano po ba yung inyong mga ginagawa? Diba? Every time na may pasok sa trabaho, even sa schools, ay may pahinga talaga, even sa ibang bagay. Kahit sa pag-aayos ng bahay, may pahinga rin. Ano po ba yung inyong mga ginagawa pag nasa trabaho? Ano po ba yung pahinga na ginagawa nyo? Kasi iba, may naririnig ako at naranasan ko din sa trabaho. Kahit sa Japan, pahinga, yung iba umiidlip sandali. Yung iba naman ay lumalabas para magyosi, magkwentuhan ng iba't ibang bagay. Yung iba naman ay nakikita ko nasa sulok lang mag-isa, may binabasa, or yung iba naman ay cellphone ang hawak, siguro may ka-chat or katawagan yung kanilang pamilya. Iba't ibang pagpapahinga. Yung mga bata din sa school, recess, di ba po? Pagkatapos kumain, yung iba yung naglalakad-lakad pa, ganyan. Maraming iba't ibang pagpapahinga ang ginagawa. Even sa bahay, ako ngayon dito sa bahay, pagkatapos ng gawain, pagkatapos ng una yung prayer, tapos pagbabasa ng Bible, paggagawa ng devotion, itong paggagawa ng video. Yan po ay pagkatapos ng lahat ng yan, pahingang konti, and then linis, saing, luto, pag walang mga lakad na iba. So yan po yung ginagawa kong sa bahay. At kayo din sigurado iba-iba. At alam po rin natin
na kahit sa Biblia, sa salita ng ating Diyos, ay pinag-utos niya ang isang araw na pamamahinga ng lahat ng tao. At ito po ang ating babasahin, ito po yung ating pag-aaralan, at ito po yung gustong ipaalala ulit ng ating Diyos. Kagaya nga ng sabi ko kanina, alam na po natin ito. Alam ko na yan, baka may nagsasabi dyan, alam ko na yan, narinig ko na yan. Ang tanong, ginagawa po ba natin? Tinutupad po ba natin talaga itong utos ng ating Diyos? Alam po natin, di ba, ang Ten Commandments, ano po, na ipinasulat ng Diyos kay Moses at nandito sa kanyang Biblia, sa salita ng Diyos, ang Ten Commandments, at naririnig din natin ito sa simbahan, ano po, sa mga preaching, sa mga sharing ng Word of God. At ngayon po, pupuntahan po natin yung pang-apat, ano po, na utos ng Diyos patungkol dun sa Ten Commandments. At dito nga po ako magbabasa sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11 po. So dito po ulit ako magbabasa. Dito po ang Biblia Pinoy version po. Ulitin ko lang, Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11 po. Pakinggan po natin. Lagi mong tatandaan ang araw ng Sabat at ilaan mo ito sa akin. Meron kang 6 na araw para gawin ang lahat ng trabaho mo. Pero ang ika-7 araw ay araw ng Sabat na para sa akin lang. Si Lord na Diyos mo, sa araw na yon huwag kang magtatrabaho, pati ang iyong mga anak, mga servants, mga hayop, o maging mga foreigner sa bayan mo. Dahil sa loob ng 6 na araw, ginawa ko ang langit at lupa, ang mga dagat at ang lahat ng mga bagay na makikita sa mga lugar na yun. Pero nung ika-7 araw, nagpahinga ako, kaya biniles ko ang araw na yun bilang araw ng Sabat na dedicated sa akin. Ako si Lord, ang Diyos mo. Amen and Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. At yan po yung gustong sabihin sa atin ng Diyos. Gustong ipaalala, i-remind, itatak sa ating puso at isipan itong kautusan na po. Lahat ng salita ng Diyos, lahat ng inuutos niya ay napakahalaga para sa ating mga tao. Hindi ito para sa Kanya, ito ay para sa atin. Tayo magbe-benefits neto kung ating itong susundin. Sabi ng Diyos, 6 na araw. Binigyan ka niya 24 hours a day para gawin, sabi rito, ang lahat ng dapat mong gawin. Lahat ng gusto mong gawin. Pero, sabi ng Diyos, yung ika-7 araw, dapat magpahinga ka. Dapat mong ilaan ito sa akin, sabi ng Diyos, dahil ako ang Diyos mo. Ano po? Napakasarap nitong basahin. Dahil alam ko na lahat naman tayong nagtatrabaho, nag-aaral, gusto rin talaga ng kapahingahan sa katawan. Pero naranasan ko rin na 6 na araw mong trabaho, pero pagdating ng linggo, minsan gusto pa rin. Kasi di ba po, alam natin, double pay, even sa abroad ay masasabi ko na malaki pagka nag-overtime ka, ginawa mo yung trabaho mo pag Sunday, ay malaki ang sweldo. Totoo po yun. Pero ito ay inuutos ng Diyos na yung linggo o yung pang-7 araw na sinasabi sa kanyang salita ay dapat nating sundin, dapat nating gawin, dapat pahalagahan, dahil ito ay utos ng Diyos. Kung yung mga boss nga sa trabaho, yung mga leader sa trabaho, ano po, sa simbahan din, ay sinusunod natin. So dapat din sundin natin ang salita ng ating Diyos. Yung pahinga, ilaan para sa Kanya. Diba po, yung pananalangin, yung araw ng pagsimba, yung araw ng pagbabasa ng Bible, yung araw ng pag-share, yung araw ng yung cell group. Ano po, yan yung sinasabi sa loob ng tahanan man o sa labas. Dapat yan ay ating ginagawa. Walang trabaho kundi
manalangin, magbasa, magsulat about Word of God. Yan po yung dapat nating gawin. Diba po? Yan yung pinag-uutos ng ating Diyos. Hindi yung pahingang 24 hours ka matutulog ng linggo. Ni wala ka man lang panalangin, ni wala ka man lang pagbabasa ng Biblia. Hindi po yun ang sinasabing pagpapahinga. So dapat yung pampitong araw, sabi nga diba ng Lord, sabi ng Diyos, ilaan para sa Kanya. So yung pagtulog mo ba na 24 hours, inilalaan mo sa Kanya? Siyempre hindi po. Ilalaan sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible para lubusan natin siya makilala. Kasi lagi ko po rin nasasabi at naririnig din sa aming church na ang pagbabasa ng Bible ay pakikipag-usap ng Diyos sa atin. At ang pananalangin ay pakikipag-usap natin sa Diyos. So dapat lagi yan para meron tayong communication palagi sa ating Diyos. Kasi yan yung time na tayo ay hihingi ng tawag, hihingi ng tulong, ng lakas, ng kagalingan, ng pagpapala, di ba? Yan yung oras na yun. Although everyday natin dapat gawin yan, yung pagpapasalamat, pananalangin, paghingi ng tulong sa Diyos. Pero yung Sunday talaga, yan ay binibigay sa Diyos. Kaya nga iba, alam nyo po, meron talagang gumagawa na sinasara nila yung business para talaga ibigay yung oras nila sa Diyos, para magsimba, para umatin ng Bible study. Pag linggo po yan, totoo po, meron pong gumagawa niya. Hindi lang sinara mo dahil gusto mong matulog o mamasyal o mag-shopping. Hindi lang po yun, hindi naman po yun bawal. Hindi naman po yun bawal. Pero, unahin natin si Lord. Yun yung pamamahinga. Unahin mo si Lord. Pag natapos mong manalangin, magsimba, manalangin, magbasa ng Bible, rest ng konti, pwede naman lumabas. Pwede naman kumain, sama-sama ang pamilya, Tapos pag uwi sa bahay, pahinga, and then prayer uli, basa ulit ng Bible, hingi na naman ng lakas para bukas sa pagtatrabaho, sa pag-aaral o ano man yung gagawin, hihingi tayo ulit at magpapasalamat sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng pamamahinga sa loob ng ikapitong araw. Gusto ko po ulit basahin, pasensya na po. Basahin ko po ulit sa inyo, verse 8 to 11 po. Lagi mong tatandaan ang araw ng Sabat at ilaan mo ito sa akin. Verse 9, meron kang 6 na araw para gawin ang lahat ng trabaho mo. Verse 10, pero ang ikapitong araw ay araw ng Sabat na para sa akin lang. Si Lord na Diyos mo, sa araw na yun, huwag kang magtatrabaho, pati ang mga anak mo, ang mga servant, mga hayop, o maging mga foreigner sa bayan mo. At verse 11, dahil sa loob ng 6 na araw, ginawa ko ang langit at lupa, ang mga dagat at ang lahat ng bagay na makikita sa mga lugar na yun. Pero nung ikapitong araw, nagpahinga ako, kaya binless ko ang araw na yun bilang araw ng Sabat na dedicated sa akin. Ako si Lord, ang Diyos mo. So yung pampitong araw, binless ng Lord. So, kung susundin natin yung pampitong araw na yun na tayo ay magpapahinga at ilalaan natin yung sa Diyos, i-bless tayo. Matatanggap natin yung blessings from God. Po? So, napakaganda po ng inuutos sa atin ng Diyos. Hindi lang ito sa akin. Hindi lang sa mga nag-share ng Word of God, hindi lang sa mga pastors or bishop, yung mga tapat na naglilingkod sa Diyos. Hindi lang ito para sa kanila, kundi ito para sa lahat ng tao dahil gusto ng Diyos, pagpalain ka, pagpalain ako, pagpalain tayong lahat. Kaya dapat sundin natin ito. Gawin natin, hingin natin ng tulong. Kung hindi natin kaya, Lord, kasi Lord, ganyan, kasi Lord, hingin ka ng tulong. Si Lord ang gagawa ng paraan. Maaring hipuin niya yung boss mo o leader para yung Sunday ang maging day off mo. Para yung Sunday maging pahingang araw mo. Para yun naman ay talagang mapahinga ka spiritually, minds, katawan, di ba? Para makipag-communicate ka ng maayos sa Diyos. Para may
mailaan mo yung araw na yun sa pagsisimba, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, tapos pahinga uli, and then bonding ng pamilya, sharing about Word of God, tapos sama-samang manalangin. Yun ang gusto ng Diyos na ilalaan natin sa Kanya. Nagtrabaho ka na eh. 6 na araw. Minsan nga pag uwi pa natin kahit pagod, nakakalabas pa. Diba? Nakakapunta pa kung saan gustong pumunta. Yung iba o mahabol yung oras, manood ng sine, kumain sa labas. Okay naman po yun. Diba po? Nagagawa natin yung kahit pagod tayo. Diba po? Tapos yung iba, nakakapag-relax pa yan. Diba? Sabi nga, tara magpalamig tayo yung mga ganyang bagay. 1 bote lang, 2 bote. Diba nagagawa natin? Bakit hindi natin magawa na yung 7 araw naman ay ilaan natin sa Diyos? Binigyan niya tayo ng lakas, binigyan niya tayo ng katalinuhan. Diba po? Maraming pagkakataon sa loob ng 6 na araw, 24 hours a day, maraming binibigay si Lord. Bakit yung Sunday hindi natin mabigay sa Kanya? Hindi naman sinabi ni Lord na buong Sunday bigay mo sa Kanya, huwag ka na matulog, huwag kang kumain. No. Maglaan lang tayo sa Kanya ng oras. Ulitin ko lang, magsimba, manalangin, magbasa ng Bible, mag-sharing sa pamilya, and then kain, di ba? Or kung lalabas, sige, okay lang. Labas, pagbalik sa bahay, thank you Lord, tara pray tayo. Kasi nakakain tayo, nakalabas tayo, nakabili tayo ng gusto natin. Ipagpasalamat natin kay Lord. Tapos mamaya, pagtapos kumain, sharing tayo uli, tapos pray, tapos pahinga na tayo. Di ba po? Napakaganda nung ganung bagay. Napakaganda nun ating gagawin. At sigurado kung matutuwa ang Diyos kapag kalinggo-linggo natin ginagawa ito na naglalaan ng oras para sa Kanya. At ulitin ko lang, yung 7 araw, biniless, pinagpalayan ng Diyos. Kaya ulitin ko lang, kung gagawin natin ito, pagpapalain tayo ng Diyos. Dahil yan ang sabi niya, hindi ko po yan sinabi. Sabi yan mismo ng Diyos, kaya ilaan natin ito, lalong-lalo na sa mga panahon na to. Talagang maglaan tayo ng oras para manalangin, para lumapit sa Diyos, humingi ng tulong, ng gabay. Dahil sa mga nababalitaan natin, di ba may mga bagyo, and then yung the big one, narinig niyo po ba, nabasa niyo, nakita niyo po. Kailangan natin itong ipanalangin, ihingi ng tulong para tayo ay proteksyonan ng Diyos, gabayan ng Diyos, ingatan tayo ng Diyos, kasama ng ating pamilya, mga kapatid. Kaya kailangan natin maglaan ng oras para sa Diyos. Kung magagawa nga natin talaga yung 7 araw, mas maraming oras para kay God, mas maganda po. Makakabuti talaga ito para sa ating tao, para sa ating buhay, para sa ating pamilya, para sa ating bansa. Kung ito po ay ilalaan natin ng mas maraming oras, ang 7 araw para sa Diyos. Ulitin ko lang, pwedeng kumain, pwedeng lumabas, pero I pray na mas maraming oras para sa Diyos. At yung pagtatrabaho rin, Monday to Saturday, maglaan din tayo ng oras para manalangin, para kausapin ng Diyos. Kailangan po natin ito, at dapat na po natin itong gawin ngayong oras na to, ngayong araw na to, ngayong panahon na to. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig, napag-aralan ngayong umaga. Gusto ito ng Diyos na kausapin niya tayo. At gusto rin ng Diyos na kausapin natin siya. Salamat po sa pakikinig niyo mga kapatid. I pray na marami po tayong natutunan. Marami tayong mai-share sa ating mga mahal sa buhay. Ulitin ko lang yung sharing ko, Exodus chapter 20, verse 8 to 11 po. Basahin nyo rin po ito pagkatapos ng ating sharing ngayong umagang ito. Tapos pag-usapan nyo, i-share nyo po sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong katrabaho, kaklase, kaibigan, kasama dyan sa tambayan. Yun po ang ating pag-usapan.
At muli po tayong mananalangin. Pag nagkwentuhan po kayo about Word of God, samahan nyo rin ang panalangin mga kapatid. Kailangan po natin ito. Kailangan natin. Magsiyoko po tayo. Yes, oh God. Hallelujah. Ama, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Sinasamba ka po namin. Ama, nagpapasalamat kami ngayong umagang ito dahil muli mo po kaming kinausap. Patungkol ito sa pamamahinga ng lahat ng tao. Sinabi mo po, Lord, na ikaw mismo ay nagpahinga sa ikapitong araw at ito'y binless mo, ito'y pinagpala mo. Kaya Lord, turuan mo rin kami, Lord, na masunod dito. Turuan mo rin kami na yung pampitong araw ay ilaan namin para sa iyo lang, O Diyos. Na kami sumamba sa iyo. Magbasa ng Bible, manalangin, mag-sharing, Lord. Yan po nawa ang gawin namin sa pampitong araw at everyday ng aming buhay. Maglaan po kami ng oras para sa iyo, Lord God. Salamat po sa pagtuturo mong ito sa amin, Lord God. Salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin, Lord God. Salamat po. Salamat po. Dahil ang pamamahinga, ang paglaan ng oras sa iyo, ay paglaan din ng panalangin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kapwa, sa aming bansang Pilipinas, at sa lahat ng bansa. Yan po ay dapat namin gawin at sundin ng bawat isa. Lord, I pray na huwag mo pong pabayaan ang lahat ng tao sa mundo. Lalong-lalo na po kami. Lalong-lalo na po ang bansang Pilipinas. Lord, I pray na ingatan mo ang bawat isa. Gabayan mo at proteksyonan mo po ang bawat isa. I pray, Lord, na yung sinasabing mga darating pang bagyo, Lord, huwag mo po itong pabayaang makapinsala sa bansang Pilipinas, O God. Wala pong masaktan, lalong-lalo na wala pong mamatay, O Diyos. Uulan man pero hindi ganun kalakas ito, Lord God. In Jesus' name. At yung sinasabing the big one, Father God, I pray, Lord God, na huwag mo po itong pabayaan, Lord. May lindol man, Lord God, may pagyayanig man, pero ganun din kagaya ng bagyo, Lord, hindi makakapaminsala sa aming bansa, sa bawat lugar at bawat pamilya, Lord God. I pray, Lord, huwag mo itong pabayaan, Lord God, na maging malakas ito, Lord God. Maaring maramdaman lang namin, pero hindi ito makaka-apekto, Lord God, sa aming bansa. In Jesus' name. Ingatan mo po kami, Lord. Proteksyonan mo po kami, Lord God. Gabayan mo po ang bawat isa, Lord God. At I pray, Lord God, na lahat ng tao sa mga oras na ito ay manalangin, maglaan ng oras para sa iyo, para ikaw ay kausapin, pasalamatan, sambahin, purihin, at humingi ng tulong, Lord. I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, narinig mo po ang aming panalangin ito. At kiniklaim namin, Lord, na ang protection mo po ay nasa amin na, Lord. At hindi mo kami pababayaan, O Diyos, dahil mahal mo ang bawat tao, dahil mahal mo ang mga nagtitiwala sa iyo, ang mga tao sumasampalataya sa iyo, Lord. Mahal mo kaming lahat, Lord. Kaya naniniwala po ako na wala itong the big one na sinasabi nito, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po, Lord. And I apply the blood of Jesus sa aming mga buhay. Sa bawat lugar sa Pilipinas, Lord. Magiging ligtas kami. Magiging maayos ang panahon, Lord. Every day ng aming buhay. Magiging maayos, masaya, ligtas, masagana, payapa, at tagumpay po ang aming mga buhay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dahil nandyan ka, kasama ka namin, Lord God, sa aming mga buhay. Salamat po muli, Lord God. Salamat po. Salamat po sa lahat ng biyaya, Lord God, na pinagkakaloob at ipagkakaloob mo po sa amin. Kalakasan, kagalingan ng sakit at mga karamdaman, kaayusan ng aming puso at isipan, at yung pagmamahal sa aming mga puso sa inyo at sa aming kapwa ay hindi mawawala. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, Lord. Salamat po sa lahat. Bless us all po, Lord. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, sa aming government, Lord God.
Sasamahan mo sila, iingatan at bibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding para sa pamamahala ng maayos sa aming bansa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord, sa pagkakataon ito. Salamat po, Lord, sa iyong salita. Salamat sa iyong pagmamahal sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. At sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Claim nyo na, mga kapatid. Kiniklaim ko, narinig ng Diyos ang ating panalangin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Salamat sa Diyos at salamat din sa pakikinig niyo. Magpatuloy po tayo. Makinig, mag-aral, manalangin sa salita ng Diyos. Panghawakan natin ito. Isabuhay natin ito. At ibahagi niyo po ito sa inyong mga mahal sa buhay at sa ibang tao. God bless po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. At tandaan po natin, mahal na mahal ka. Mahal na mahal tayo ng Diyos. God bless po.